na-realize ko rin kung sino yung mga totoong kaibigan ko. And subhanallah, sila po yung mga sisters ko sa Islam. Allah Akbar. Dahil lahat po ng kaibigan ko sa showbiz, hindi nila ako kinokontak. Wala. Parang wala lang. Talagang fake talaga. Hindi totoo. Hindi totoo. Naramdaman ko lang yung totoong friendship, yung totoong love sa mga kapatid ko sa Islam. Alhamdulillah. And nung nag-hijab na ako, alhamdulillah, iba talaga, alam niyo po, yung babae sa Islam, talagang tinitreasure para siyang jewel. And dati, iba po yung nasa isip ko. Bakit yung mga babaeng Muslim lahat tinatakpan? Bakit gano'n? Di ba mainit gano'n? Yung iniisip ko dati. Pero nung nagbasa ako at inaral ko talaga kung bakit talaga nag-hijab ang babae, subhanallah. It's a protection for every woman. It's to protect the woman. And alhamdulillah, nung sinuot ko yun, napansin ko lahat ng tao nilirespeto ako. And that's real honor. And I've never felt that kind of respect from anyone. Alhamdulillah. And sinabi ko kay Papa, after Ramadan, sa Ramadan din, nung nag-fasting ako, marami din akong natutunan. Kasi hindi lang siya yung hindi ka kakain, hindi ka inom. Talagang matitrain mo yung sarili mo na maging mas mabuting tao, mas mabuting Muslim. It taught me not to cleanse my tongue, my everything. It's the best training. And after that, sinabi ko kay Papa, gusto ko mag-perform ng Hajj. And alhamdulillah, una, nagkaroon kami ng pagsubok. Kasi, nung tinawag namin yung NCMF, sabi nila, sorry, hindi kayo pwedeng mag-apply kasi lahat ng application sarado na. And nagdasal ako, Ya Allah, please make it easy for us. If you think na hindi ko tayo mag-Hajj, then I will accept it. But please, if you do, make it easy for us. And alhamdulillah, the next day, Allahu Akbar, tinawagan kami ng NCMF and they opened the applications for us. Alhamdulillah. So we were really happy. Allahu Akbar. And nung una kong nakita yung Masjid Al-Haram, parang it was a dream come true for me. And nung nakita ko yung Kaaba for the first time, La ilaha illallah. Talagang nakuha ko yung gusto ko kasi gusto ko mag-Hajj para mas maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. And lalo na nung hinawakan ko siya, talagang na-feel ko na close ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. And lahat ng mga companion ko, sabi nila, kailangan na natin umalis, pero nandun pa rin ako kasi ayoko nung umalis. Gusto ko, nandun lang ako, malapit sa Kanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inshallah, lahat po ng mga Muslim sa Ummah makakapag-Hajj at maramdaman ko yung naramdaman ko. Allahu Akbar. And kinuwento rin po ni Lolo Hilsenyo yung cancer patient na nagshahada. Allahu Akbar. May natutunan ako sa kanya na parang mas lumakas yung iman ko. Kahit hindi niya ako kinausap,
talaga may natutunan ako sa kanya. At yun yung, we never know kung kailan tayo, kung magkakasakit tayo or mamamatay tayo. Hindi po natin alam. Pero bilang isang Muslim, lagi po tayong nagpe-prepare for death. Because hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin. Every day, every salah, we always think of our death. And she made me think about that. And subhanAllah, inshallah Allah will make it easy for her and give her a chance to practice Islam and be a good Muslim. And sabi niya, bago siya nagkaroon ng sakit, sabi niya, gusto ko pumunta ng Makkah. So inshallah, she will recover soon. And makapag-hajj din siya. And to practice to be a good Muslim, inshallah. Thank you to everyone for listening. Assalamu alaikum. Salamat.